Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, pag-usapan natin itong bagong balita mga kababayan na ipapa-aresto daw si VP Sara Duterte ng ICC. Kumpirmado na nakasama daw siya sa listahan na ipapa-aresto ng ICC mga kababayan. Papayag ho ba tayo dito na ipa-aresto na rin ni Junior sa ICC si VP Sara Duterte? Ito nga po yung sinabi niya sa media interview dito sa Cebu City ngayong April 27, 2025. Nakasama daw niya po sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Aballalde at General Vicente Danao at isa pa hong general na si Karama mga kababayan. Ito po mga kababayan ang kanyang media interview dahil Bisaya nga po, pinaliwanag po ng ating isang ka-vlogger na ito yung mga sinabi niya dito, patungkol nga dito po sa pag-aresto sa kanya ng ICC mga kababayan. Panoorin po natin. Confirm, ipapa-aresto na rin si Vice President Sara Duterte ni Junior sa ICC. Nako, ito si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi, nalaman niya dahil sa listahan. Sino-sino nga ba ang kasama sa listahan? Sino ang isusunod? Papayag ba ang taong bayan? O ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan at pag-amin ni Vice President Sara Duterte na isa siya sa ipa-aresto ng ICC. Ito yung video. PNP officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi. Bisaya po yung pagpaliwanag niya dyan. Ang sabi po niya, marami daw sila sa listahan. Nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana, kay pag-abot na ko dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila, pagkahuman ilahan ang gina-record. Yan po, nagtaka din daw siya dahil nung umpisa pa lang, ay pinapayagan naman siya na araw-araw siyang bumisita, pero hininto iyon. Ang mga ginaistoryahan na ni Pangulong Duterte. Akalain mo ba naman? Pati yung pinag-uusapan daw nila doon sa ICC nire-record. Inaalam ng ICC. Bakit ba? So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsa ginabuhat sa kaso na ginubuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy. Ayun, gusto kasing malaman daw ng ICC kaya nakikinig sa pinag-uusapan nila kung ano ang ginagawa ng dito sa Pilipinas yung tungkol sa kaso. Kung anong ginagawa nila tungkol sa kaso na yan. Sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang naunang mga pangalan dito mao kay okay. Ayan po, nandun yung pangalan niya sa listahan pero malayo pa. Yun nga lang, sino ba ang isusunod, masusunod at masusunod pa? Pangalan nito mao kay Senator Bato de la Rosa. Ayun, kay Senator Bato de la Rosa isusunod na kay dating Pangulong Duterte. Naku po. Kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karama. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila. Pati si Senator Bongo. Nako, alam natin, number 1 yan. Nangunguna yan ngayon sa survey. Ibig sabihin yan, maraming naniniwala kay Senator Bongo, maraming gusto kay Senator Bongo, tapos ipapa-aresto lang ng ICC. Iba ka talaga, Junior. Bago ako. Thank you, Madam President. Ayun, confirm ha. Ayan po, ayon sa paliwanag ni Vice President Sara Duterte, ayun nga, may listahan na ang ICC, kung sino yung isusunod na ipa-aresto, at kasama pala siya doon. Pero mukhang mukhang malayo pa sa kanya. Kung baga ay yung mga inuuna, kaya ito lang ang pinaka-importante dito. Malamang, kung madaliin siguro ng ICC yan, baka bago maging Pangulo si VP Sara sa 2028, gagawin nila yan. Kasi pag naging Pangulo si VP Sara, ewan ko ba kung makakaporma pa sila. Bakit ko nasabing maging Pangulo?
malabo yung ma-impeach si BP Sara pagkatapos ng eleksyon. Bakit? Lamang ang yung PDP laban ngayon. Pag maraming pumasok dyan, malabo nang ma-impeach yan sa Senado, si BP Sara. Kaya ngayon nga po, yan po ang ginagawa nila mga kababayan para gusto nila ho talaga mawala ang mga Duterte. Gagawin ho nila lahat yan, lalo na ho yun si Tambaluslos. So gumagawa na ho ng ng paraan mga kababayan. So hindi lang ho natin alam, ito na nga yung mga paraan nila para ito nga mawala ang mga Duterte at hindi makaupo sa pwesto mga kababayan. Yan lang ho yun. Kaya gumagawa talaga sila ng ganyang hakbang. Lamang kasi ngayon paakyat po yung percent ng sa survey ng mga PDP laban. Tapos alam naman natin, ang mga Duterte supporters, ang pagboto nila ay straight palagi talaga, straight PDP laban. At mayroon po, ang alam ko, mayroon namang mga senador dyan na tahimik lang. Pero alam natin, kay Duterte yung mga yan. Alam natin, hindi traidor yung mga yan. Tahimik lang sila para naman hindi pag-initan ng nakaupo dyan. Pagdating sa oras ng botohan, alam natin, kakampi natin yung mga yan, yung mga senador ngayon na hindi kasama sa midterm election. Isa na dyan sino ba dyan? Siyempre si Robin Padilla. Diba, hindi siya kasama ngayon sa tumakbong senador kasi sa susunod pa yan sa kanya sa 2028 at mayroon pang mga kasama yan na maasahan natin. Kaya kung makaano lang tayo dyan, makasyam, 10 na senador nakakampi ni BP Sara, hindi na po may impeach yan. Pag malagpasan ni BP Sara yan, sure tayo maging Pangulo yan. Yan ang kinakatakutan ng anti-Duterte dyan. Kasi naman, kung maging Pangulo yan, magtatagumpay ba sila sa plano nila? Baka naman, mapauwi pa si dating Pangulong Duterte kung mangyari yan. Baka nga wala pang 2028, pwedeng mapauwi yan. Yung iba naman, okay. Kaya importante po talaga ngayon yung midterm election. PDP laban, Duterte. Sure tayo sa Duterte. Yung idadagdag natin, mayroon na pong ibinigay. Ito, nabasa na po natin yung strategy ni BP Sara at dating Pangulong Duterte. Talagang hindi tayo maliligaw doon sa alyansa. Kasi si BP Sara, dalawang kaibigan niya, inendorso niya. Nasa kanila na yun kung mag-traidor sila. Basta dalawa sa kaibigan niya, si Villar at si Mangga. Choice natin yun kung suportahan natin yung dalawa. At si Tatay Digong, meron ding dalawa. Si Kirobin at si Hunasan. Pero para sa akin, kung gusto nyo ng solid na idagdag sa Duterte, si Hunasan. Yung tatlo kasi, alanganin ako dyan. Kay Kirobin, alanganin din ako dyan. Kay Mangga, lalo na yan. Kay Villar, medyo alanganin din ako dyan. Ang pinakasolid talaga si Hunasan. Kung gusto nyo magdagdag, bala na kayo sa isa. Para sa akin, si Hunasan. At baka naman, pagdating sa party list, number 94, BH Bagong Henerasyon Party List. Maasahan yan at hindi traidor yan. Inendorso sa mga hindi nakakalam ang BH Bagong Henerasyon Party List na si Congresswoman Bernadette Herrera. Inendorso po yan ni BP Sara noong 2022. Nanalo. Nung pirma ng impeach BP Sara, hindi siya pumirma. Yung mga panahon na kasikatan ni Kimbo, sumikat ba siya dati? Baka nag-viral lang. Isa din yan sa nagpuna tungkol sa budget kay Kimbo. Siguro naman napanood nyo kasi nag-viral din yun. Isang matapang na congresswoman nagtanong lang kay Kimbo. Si Kimbo di alam kung anong isasagot dyan. Isa din yun. Kaya napabilib po ako dito kay Congresswoman Bernadette Herrera. Yun po yung sa akin na idadagdag natin sa party list. Marami pong party list na kailangan nating manalo. Yun nga lang, isa lang po kasi yung iboboto sa likod niya ng ating balota. Kaya maging matalino tayo sa pagboto kasi ilang porsyento lang naman yan, papasok yung mga yan. Yung party list na iniendorso ng mga Duterte,
yung nasa baba, pagdating sa survey, nasa baba, pag-alanganin, yun yung hatake natin pataas. Kung baga, meron tayong suporta doon. Imbis na iboto natin yung sure win na, hatake natin yung sa baba. Maging matalino lang, depende na yan kung ano yung diskarte nyo. Kasi kailangan din natin yan sa Kongreso. Pero ito lang, sana walang dayaan sa halalan. Dito lang, thank you. Bye-bye. Yeah, mga kababayan, sana nga walang dayaan ang mangyayari sa eleksyon, mga kababayan. So, iboto po natin itong PDP laban, Duterte 10 straight, at bahala na po kayo sa dalawang senador na binabanggit natin, ini-endorso ng mga Duterte, mga kababayan, ni Tatay Digong at ni BP Sara Duterte. So, ano po masasabi nyo dito sa balitang ito, mga kababayan? Mag-like at mag-comment lang po at i-share na rin yun po at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pa pong update. God bless po.